Magandang araw sa lahat, this is Kiskor Channel. Ang malinis na hangin ay isa sa ating pangangailangan para mabuhay ng malusog at malayo sa sakit. Ngunit sa panahon ngayon, lalo na sa syudad, may garantiya ka bang malinis pa ang hangin dito? Dahil sa kabila-kabila ang pagawaan, nagdadamihang sasakyan, ay siguradong mapaisip ka, ligtas pa ba kaya ang hangin kung habang buhay ito iyong lalanghapin? Siguro makapagdesisyon kang bumili na lang ng air purifier para sa loob ng iyong bahay, para kahit paano makakalanghap ka ng sariwa at malinis na hangin. Pero ang mga air purifier ay siguradong mahal at konti lang ang makakabili nito. Pinakamadaling solusyon sa problemang ito ay mamuhunan sa pambahay ng mga halaman. Kaya't halina't turuan ko kayo sa videong ito kung ano ang 12 halamang pambahay ang inirekomenda ng NASA o National Aeronautics and Space Administration na itanim dahil sa katangian nito na mga pinakamabisa at epektibong nag-purify o naglilinis ng hangin sa ating kapaligiran. Ituturo ko rin dito kung paano sila aalagaan at saang parte ng bahay sila dapat ipipwesto para lubos natin silang mapapakinabangan. Ang mga halamang ito ay una, Areca palm. Katulad ng ibang pananim, ang halamang ito ay may katangian ding mag-absorb ng carbon dioxide at magbigay ng sariwang oxygen. Pero ang nakakabukod tangi ng halamang ito sa iba ay ang kakayahan nitong maglinis ng kapaligiran sa pamamagitan ng pag-absorb ng delikadong chemicals tulad ng formaldehyde, xylene at toluene. Ang pananim na ito ay mabubuhay kahit nasa loob ng bahay basta may sapat na ilaw o sinag ng araw mula sa bintana at nangangailangan ng sapat at regular na pagdidilig ng tubig. Sa isang tao ay sapat na ang 4 na puno ng Areca palm na kasintaas ng balikat. Pinakamabisang paglalagyan nito ay sa ating sala. Pangalawa ay snake plant. Ito ay kilala din sa tawag na mother-in-law's tongue. Ito'y may pambihirang katangian na mag-produce ng maraming oxygen tuwing gabi at may kakayahan ding mag-purify ng hangin sa pamamagitan ng pagtanggal ng benzene, formaldehyde, trichloroethylene, xylene at toluene. Ang halamang ito ay tutubo ng maayos kahit sa sinag lang mula sa bintana at nangangailangan ng pagdidilig kahit isang bisis lang sa isang linggo. Sa isang tao ay sapat ang magkaroon ng 6 hanggang 8 snake plants na kasintaas sa bewang. Kahit sa silyadong kwarto, ang halamang ito ay may kakayahang mag-supply ng sapat na oxygen na pwedeng nalanghapin. Pinakamabisang pagpipistuhan ng halamang ito ay sa silid tulugan. Pangatlo ay money plant. Ang halamang ito ay tinatampok ng NASA sa kakayahan nitong magtanggal ng kemikal at ibang dumi sa hangin tulad ng benzene, formaldehyde, xylene at toluene. Gayunman, kahit sa taas ng bisa nitong maglinis ng hangin, ang halamang ding ito ay nakakalason sa ating alagang aso, pusa o kahit sinuman nakakain sa dahon nito. Ang halamang ito ay gusto ang indirect light o kahit sinag lang sa loob ng bahay at nangangailangan ng pagdidilig isang beses sa isang linggo. Sa isang tao ay sapat ang magkaroon ng 3 money plant na may 18 pulgada ang taas. Ito ay mabisa kahit saang posisyon ilagay sa loob ng bahay hanggat ito'y di madaling maaabot ng alagang hayop o mga bata. Pang-4 ay Gerbera daisy or Gerbera hamisoni. Ang halamang ito, bukod sa maganda, dahil sa nagbibigay ito ng magandang bulaklak, ay may kakayahan ding magbigay ng mataas na level ng oxygen tuwing gabi habang nag-absorb ng delikadong kemikal tulad ng benzene at trichloroethylene. Ito ay kapaki-pakinabang sa mga taong nagdurusa sa sakit na sleep apnea at karamdaman sa paghinga. Ang halamang ito ay mabisang tutubo sa direct sunlight at kahit indirect light lang sa loob ng bahay. Nangangailangan ito ng mamasa-masang lupa, kaya't kinakailangan ito
ang pangaraw-araw na pagdidilig. Pinakamabisang lugar na paglalagyan nito ay sa silid tulugan. Panglima ay Chinese evergreens. Ang halamang ito ay ang pinaka-common na indoor plant. Ito ay may kakayahang magbigay ng mataas na dami ng oxygen habang nagtatanggal ng delikadong kemikal tulad ng benzene, formaldehyde at iba pang lason. Ito ay popular sa China dahil sa taas ng bisa nitong magtanggal ng nasabing nakakalasong dumi sa hangin. Ang halamang ito ay mabisang tutubo sa full shade o mga lugar na walang direct sunlight. Kailangan nito ang 2 o 3 beses na pagdidilig sa isang linggo o hanggat ang lupa ay mamasa-masa. Pinakamabisang paglalagyan nito ay sa ating sala. Pang-anim ay spider plant. Ang halamang ito ay madaling alagaan at mabilis paramihin. Ito ay mabisang nagtatanggal ng air pollutants na carbon monoxide at xylene. Ang halamang ding ito ay di nakakalason, kaya't mainam para maging halamang pambahay. Mabisang posisyon na paglalagyan nito ay sa ating sala. Pang-7 ay ang aloe vera. Ang halamang ito ay may malaking pakinabang sa bahay. Bukod sa mabisang panggamot sa paso sa balat, ito rin ay epektibong naglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pagtanggal ng nakalalasong kemikal na formaldehyde at benzene na karaniwang matatagpuan sa pintura, varnish at detergents. Ito ay mabisang tutubo sa lugar na nasisikatan ng araw. Di rin ito nangangailangan ng palaging pagdidilig. Isang beses sa isang linggo ay sapat na. Mabisang paglalagyan nito ay sa mga bintana o kahit saang kanto na may sapat na sinag ng araw. Pang-8 ay ang brood lady palm. Ang halamang ito ay isa sa ilang halaman na may kakayahang mag-absorb at magpapababa ng level ng amonya na karaniwang ibinibigay ng mga produktong panglinis. Mamahalin ang mga halamang ito kaya't mas makakatipid pag magsisimula tayo sa pagtatanim ng buto. Ito ay mabisang tutubo sa mataas na humidity na paligid at nangangailangan ng madalas na pagdidilig. Mabisang paglalagyan nito ay sa sala o kahit sa loob ng banyo hanggat ito'y may lugar na paglalagyan. Pang-9 ay ang red-edged Dracenia or dragon tree. Ang halamang ito ay spiky at mabagal tutubo, ngunit magaling mag-absorb ng trichloroethylene at xylene sa hangin sa loob ng ating bahay. Ang halamang ito ay nangangailangan ng sapat na sinag ng ilaw o araw. May kakayahan itong tutubo sa taas na 8 talampakan, kaya mainam itong ilagay sa sala ng bahay na may mataas na kisame. Pang-10 ay weeping fig. Ang halamang ito ay may malaking na itutulong sa paglilinis ng hangin sa pamamagitan ng pagtanggal ng mataas na level ng formaldehyde, xylene at toluene at mabubuhay kahit sa indirect light o sa lugar na may sapat na sinag ng ilaw. Mabisang paglalagyan nito ay sa ating balcony o sa ating sala. Pang-11 ay chrysanthemum. Ang napakagandang halamang bulaklak na to ay malaking maitutulong sa pagtanggal ng mga lason sa hangin tulad ng ammonia at benzene na kadalasang matatagpuan sa plastics, detergents at glue. Ang halamang ito ay nangangailangan ng sikat ng araw kaya't mabisang ilagay ito sa bintana ng sala o kusina na nasisikatan ng araw sa umaga. Pang-12 at panghuli ay ang rubber plant. Ang halamang ito ay napakadaling patubuin, mabisang nakakalinis ng hangin sa loob ng bahay batay sa pag-aaral ng NASA. Ang mga dahon nito ay malalaki na kaya mag-absorb ng malaking amount ng lasong kemikal sa hangin. Nag-a-absorb din ito ng malaking porsyento ng carbon dioxide at gawing malalanghap na oxygen. Ang halaman ding ito ay nakakapagtanggal din ng bakterya at binhi ng fungus na nasa hangin. Ang rubber plant ay di masyadong nangangailangan ng kalinga dahil sa abilidad nitong tutubo kahit sa malimit na pagdidilig. Mabubuhay din ito kahit sa full shade o walang direktang sikat ng araw. Ito ay may kakayahang tutubo sa taas na 8 talampakan kaya't mabisa itong ilagay sa sala o silid tulugan na may mataas na kisame. Yun po,
ang 12 rekomendadong halaman ng NASA na aalagaan sa loob ng ating tahanan bilang panlaban sa matinding polusyon sa hangin. Dito po nagtatapos ang video ito at maraming salamat po sa panonood.